Magandang araw Kuya Chris at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong channel. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Lawrence, Tubong Antique. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking lolo noong malakas pa siya. Ayon sa kanya, mahilig daw siya sa mga babae nung binata pa lamang siya. Lalo na kapag mga magaganda. Hindi niya raw alam kung bakit. Basta kapag nakakita siya ng mga magagandang babae ay hindi niya maiwasang mabighani sa kanila. Isang araw, habang nag-iigib daw si Lolo sa ilog, nakita niya ang kanyang mga barkada na naroong nakatambay malapit sa ilog. "Uy Gar, sama ka sa amin sa kabilang baryo. Piyesta daw kasi doon, sabi nila. Gala tayo roon at nang makapagliw-aliw naman tayo." Wika ni Anton na isa sa mga kabarkada ni Lolo Gar. "Naku, marami pa akong gagawin sa araw na to eh. Baka hindi muna ako makasama sa inyo," sagot ni Lolo. Ngunit pinilit daw siya ng kanyang mga kabarkada hanggang sa wala nang nagawa si Lolo kung di ang pumayag na lamang. Mga alas 5 ng hapon nang magsimulang maglakbay sina Lolo patungo sa kabilang baryo kasama ang kanyang 3 barkada. Naglalakas ang tunog ng musika at nagsisipagsayawang mga binata at dalaga ang bumungad sa kanila nang makarating sila sa piyestahan. Naroon din ang ibang mga bata at matatanda na masayang nanonood. Tuwang-tuwa raw si Lolo sapagkat maraming magagandang babae ang kanyang nakita. Napakagaling pa raw sumayaw. Maya-maya ay niyaya raw siya ng kanyang mga kabarkada na mag-inuman. Nag-ambagan na sila para sa kanilang inuman at pulutan. Marami ring mga grupo ng kalalakihan ang naroong nakikipag-inuman sa gilid-gilid. Bawat isa ay may kanya-kanyang paraan para sumaya. Maging si Lolo ay todo inom daw ng alak habang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kabarkada. Nang tumagal na ang kanilang inuman, medyo nalalasing na raw si Lolo kaya wala na siyang hiya. Sumasayaw-sayaw na raw siya sa gitna kasama ang ibang mga dalaga at binata. Nagpapalakpakan ng mga tao sa tindi ng kanyang malupit na mga galawan. Siyempre tuwang-tuwa naman si Lolo habang pinalilibutan siya ng mga magagandang babae. Sa lahat ng mga babaeng naroon, may isang babae raw na siyang higit na umagaw ng atensyon ni Lolo. Itago na lamang natin siya sa pangalang Barbara. Ayon kay Lolo, taglay ni Barbara ang malapor sila ng kutis, mahabang buhok, magandang hulma ng bibig at mapupungay na mga mata. Tunay ngang maganda ang dalaga lalo na ang hugis ng kanyang katawan na talaga namang nakabibighani sa mga mata ni Lolo. Noong gabing yon, tahimik lang daw si Barbara habang nanunood sa gilid. Lingid sa kanyang kaalaman na pasulyap-sulyap na pala si Lolo sa kanya hanggang sa hindi na nakapagpigil si Lolo kaya naman ay nilapitan niya ang dalaga at tsaka kinausap. Ang buong akala niya ay suplada si Barbara, ngunit hindi naman pala. Masayang-masaya si Lolo dahil kausap na niya ang babaeng kanyang sinusulyapan lamang kanina. Hanggang sa niyaya raw niya si Barbara na sumayaw silang dalawa. Abot tenga raw ang ngiti ni Lolo nang pumayag si Barbara, kaya ayun na nga, sumayaw na silang dalawa na para bang magsyota. Nakahawak sa baywang ni Barbara ang mga kamay ni Lolo, samantalang ang mga kamay naman ng dalaga ay nasa balikat ni Lolo. "Hindi nakakasawang pagmasdan ng iyong kagandahan, Barbara. Para kang isang anghel sa sobra mong ganda," wika ni Lolo, habang sinasabayan nila ng sayawang musika at nakatitig sila sa isa't isa. "Ikaw rin naman, Gar. Napakagwapo mo ring binata," sabi naman ni Barbara
na lalong nagpalapad ng ngiti ni Lolo. Walang mapagsidla ng tuwang nararamdaman ni Lolo ng mga sandaling yon dahil sa sinabi ni Barbara. Pakiramdam niya ay nanalo raw siya sa loto dahil sa labis na tuwa. Nang mapagod sila sa kakasayaw, muling nakipag-inuman si Lolo sa kanyang mga kabarkada kasama na si Barbara. Ang tanging akala ni Lolo ay disenteng babae si Barbara. Ngunit napansin niya na napakalakas uminom ng babaeng yon at hinimas-himas niya pa raw ang dibdib ni Lolo habang magkatabi silang nakikipag-inuman. Nagustuhan ni Lolo ang ginagawa sa kanya ni Barbara at para bang ayaw na niyang umalis sa tabi nito. Niyaya raw siya ng kanyang mga kabarkada na umuwi na sila dahil marami-rami na rin ang nainom ni Lolo. Ngunit hindi raw sumama sa kanila si Lolo. Nauna nang umuwi ang kanyang mga kabarkada at naiwan si Lolo sa piyestahan kasama si Barbara. Kaunti na lang ang mga taong naroon dahil nagsipag-uwian na ang iba at sa gilid naman ay matatanaw ang mga lasing na natutulog. Habang nakikipag-inuman siya sa dalaga, nalasing daw siya ng sobra hanggang sa nakatulog siya. Wala nang alam si Lolo sa kung anong sumunod na nangyari sa kanyang paligid sapagkat napakahimbing na ng kanyang tulog. Nagising na lamang siyang nakahiga siya sa isang madilim at tahimik na lugar. Nasaan ako? Kaagad na bumangon si Lolo at saka nagpalingalinga siya sa buong paligid. Ngunit wala naman siyang nakita dahil sa sobrang dilim. Kinapa ni Lolo ang kanyang higaan at nagtaka raw siya sapagkat parang mga talahib ang kanyang hinihigaan. Doon na nagsimulang gumulo ang isipan ni Lolo. Hindi niya raw alam kung nananaginip lamang ba siya o di kaya'y totoo ang nangyayari sa kanya. Naalala ni Lolo na may dala pala siyang lighter at nasa loob ng kanyang bulsa. Mahilig kasi sa tabako si Lolo kaya kahit saan siya magpunta ay may dala-dala siyang lighter. Dinukot ni Lolo ang lighter sa loob ng kanyang bulsa at saka pinindot niya ang ilawan at mabuti na lamang at hindi pa nawalan ng karga ang baterya kaya yun muna ang ginamit niya upang magsilbing ilaw. Inilawan ni Lolo ang buong paligid at hindi nga siya nagkakamali. Tama nga ang kanyang hinala. Paano ako napunta rito sa Talayban? Tanong ni Lolo at saka tumayo. Naguguluhan siya at nalilito at natatakot. Imposibleng napadpad ako rito ng kusa. Sambit ni Lolo habang nilalamon ng pagtataka ang kanyang isipan. Naalala ni Lolo na nakikipag-inuman siya sa piyesta. Ngunit wala siyang maalala kung paano siya napadpad sa talahibang yon. Pakiramdam niya ay pinaglalaruan siya ng mga elemento o ibang klaseng mga nilalang sa lupa. Gamit ang maliit na flashlight, sinuri ni Lolo ang buong paligid. Pilit niyang inaalam kung anong lugar ang kinaroroonan niya, ngunit tila kay labo ng lahat. Hindi ako pamilyar sa lugar na ito . Naliligaw ba ako? Kung ano-ano na ang mga naiisip ni Lolo nung mga sandaling yon. Lakad lamang siya ng lakad habang naghahanap siya ng tamang daan upang makauwi siya sa kanila. Ngunit mas lalo lamang siyang nahirapan. Nakarating na siya sa kung saan saang damuhan, subalit hindi niya alam kung paano siya makakaalis sa lugar na yon. Magubat ang lugar na iyon at walang kabahay-bahay. Habang palibot-libot si Lolo, nakarinig siya ng kaluskos mula sa hindi kalayuan. Biglang napahinto si Lolo. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng kaluskos na yon. May tao ba riyan? May tao ba riyan? Sigaw ni Lolo. Dahil habang tumatagal, mas lalong palakas ng palakas ang kaluskos. Hindi na naging komportable si Lolo sa lugar na yon at malakas ang kanyang kutob na may masamang mangyayari sa kanya.
Napaiyak na si Lolo at hindi na niya alam kung ano pa ang dapat niyang gawin upang makatakas siya sa lugar na yon. Hindi niya alam kung saan ang daan pauwi sa kanila. Habang nagpapahinga si Lolo sa likod ng isang malaking puno, bigla siyang nakarinig ng huni ng baboy. Sa unay, hindi pa siya sigurado kung baboy ba iyon o baka guni-guni lamang niya. Ngunit habang palakas ng palakas ang huni, nakumpirma ni Lolo na baboy nga iyon. Mas lalong kinabahan si Lolo. Gusto niyang sumigaw, ngunit natatakot siya na baka matunton ng baboy ang pinagtataguan niya. Napapapikit na lamang si Lolo sa sobrang takot. Napansin niyang palapit ng palapit sa kanyang kinaroroonan ang huni ng baboy. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Pinailaw niya ang kanyang flashlight at napaatras si Lolo nang matanaw niya ang isang itim na baboy sa kanyang harapan. Napakalaki daw ng baboy na iyon at nakatitig sa kanya. Hindi ako naniniwalang ordinaryong baboy ito. Sambit ni Lolo sa kanyang sarili habang inihahanda niya ang kanyang sarili. Handa na siyang kumaripas ng takbo kung sakaling aatakihin siya ng baboy na yon. Hindi niya inaalis ang flashlight sa baboy sapagkat natatakot siya na baka sunggaban siya kapag patayin niya ang ilaw. Habang nakatingin ay nagkakatitigan sina Lolo at ang baboy na iyon. Kitang-kita ni Lolo ang unti-unting pagpalit nito ng anyo. Mula sa baboy ay naging anyong tao ang nilalang na yon. Tama ang hinala ni Lolo na ang baboy na iyon ay ang babaeng aswang na kanyang nasilayan. Aatakihin na sana ng aswang si Lolo. Ngunit mabilis siyang tumakbo, subalit mas mabilis tumakbo ang aswang na yon. Naabutan niya si Lolo at parang nawala siya sa kanyang sarili nang inatake siya ng aswang. Bumaon sa likod ni Lolo ang matutulis na kuko ng aswang na naging dahilan ng kanyang pagkatumba. Kasunod ng pagkatumba ni Lolo ay ang kanyang paggapang sa liblib na lugar na yon. Habang gumagapang si Lolo, aksidenteng nakapa ng kanyang kamay ang isang mahabang kahoy. Medyo malaki iyon at alam ni Lolo na kahit papaano ay makakatulong iyon sa kanya upang labanan ang aswang. Hindi na sinayang ni Lolo ang pagkakataong yon. Mahigpit niyang hinawakan ng kahoy tsaka tumayo at kasunod nun ay buong lakas niyang hinampas ang aswang. Lubayan mo na ako, isa kang kampo ni Satanas! Sambit ni Lolo habang patuloy niyang hinahampas ang aswang. May mga pagkakataong natatamaan niya ang aswang at minsan naman ay hindi. Nahihirapan siyang patamaan sapagkat madilim ang paligid at napansin niyang madulas ang katawan ng aswang na yon. Muling inatake si Lolo ng aswang. Hinawakan nito ang kanyang damit at kinalmot ng kinalmot ang katawan ni Lolo. Medyo nanghihina na raw si Lolo at muntik na siyang sumuko. Ngunit pinili niya ang patuloy na lumaban. Kahit habol-habol na niya ang kanyang hininga, ay itinuloy pa rin ni Lolo ang laban hanggang sa naramdaman niya na lang bigla ang labi ng aswang sa kanyang liig. Batid ni Lolo na may balak ang aswang na ngat-ngati ng kanyang liig. Kaya naman ay mabilis na tinusok ni Lolo ang mata ng aswang gamit ang kanyang kamay. Mabuti na lamang at medyo mahaba ang kuko ni Lolo kaya bumaon iyon sa isang mata ng aswang. Tiniyak talaga ni Lolo na masasaktan ng aswang nang sa ganun ay hindi nito matuloy ang binabalak sa kanya na ngat-ngati ng kanyang liig. Galit na galit daw si Lolo ng mga oras na yon. Kaya puwersahan niyang kinalikot ang isang mata ng aswang gamit ang kanyang mga daliri. Kahit madilim ay alam ni Lolo na dumudugo na ang mata ng aswang sapagkat naramdaman niyang may likidong umaagos mula sa mata nito. Lumipas ang ilang segundo, naramdaman daw ni Lolo
na unti-unti nang kumakalas ang aswang sa pagkakayakap sa kanya. Halatang nanghihina na ang aswang dahil sa malakas na pagkalikot ni Lolo sa mata nito. Hanggang sa napaatras ang aswang. Sinamantala ni Lolo ang pagkakataong yun upang tumakbo palayo. Wala na siyang dalang flashlight at hindi niya alam kung saan na iyon tumalsik. Kahit madilim ay nagpatuloy pa rin sa pagtakbo si Lolo. Wala na siyang pakialam kung saang dako siya patungo. Basta ang mahalaga ay mailigtas na ang kanyang sarili sa kamay ng aswang na yon. Habang tumatakbo si Lolo, ay pinapakiramdaman niya kung sinusundan ba siya nito o hindi. Malayo-layo na rin ang narating ni Lolo at humihingal na siya. Napagod na si Lolo sa pagtakbo at dama ng kanyang balat ang mga talahib na nadadaanan niya. Napagtanto niyang sa talahiban siya dinala ng kanyang mga paa. Hindi na siguro ako sinusundan ng aswang na yon. Mas maiging dito na lamang ako magtago. Dito, mukhang ligtas ako sa gitna ng talahibang ito. Wika ni Lolo. Huminto na siya sa katatakbo at pinili niyang umupo na lamang sa talahiban. Ilang oras na nagtagal doon si Lolo at laking pasasalamat niya sapagkat hindi siya natunto ng aswang. Wala na rin siyang ideya kung saan na yun nagpunta. Nabuhay ang umaandap-andap na pag-asa sa loob ng puso ni Lolo nang masilayan niya ang liwanag pagkalipas ng ilang oras. Ay salamat naman at umaga na. Oras na para hanapin ang tamang daan pauwi sa amin. Bulong ni Lolo habang pinagmamasdan niya ang buong paligid na kung saan ay mayroon na siyang naaaninag na liwanag. Tuwang-tuwa siya sapagkat kahit ganoon kahirap ang kanyang pinagdaanan, nagawa niya pa ring ipagtanggol ang kanyang sarili. Tiningnan niya ang kanyang katawan at unti-unting gumuhit ang mapait na ngiti sa kanyang labi. Natutuwa siya. Natutuwa siya kahit kay raming sugat sa kanyang katawan. Mga sugat na nagpapaalala sa kanyang katapangan at pagiging bayani para sa kanyang sarili. Ang mga sugat na iyon ay mula sa kalmot ng aswang, mga matutulis na sanga ng mga kahoy, talahib at kung ano-ano pang mga pananim na matatagpuan sa kagubatang iyon. Kasabay sa patuloy ng pagsinag ng araw, lumabas na si Lolo sa talahiban. Naglakad-lakad siya upang hanapin ang daan pauwi. Tanaw niya ang mga nahapay na talahiban na dinaanan niya kagabi. Parang sinalantaraw ng bagyo ang kinalabasan ng ibang mga pananim doon. Nako, nasaan kaya ako? Hindi talaga pamilyar sa akin ang lugar na ito. Sambit ni Lolo. Patuloy lamang niyang binabagtas ang daan. Nagbabaka sakali siyang matagpuan niya ang tamang daan pauwi. Wala man lang kabahay-bahayang lugar na ito. Wika pa ni Lolo. Nagugutom na siya, ngunit wala siyang magagawa. Wala siyang mahanap na pagkain sa kagubatang iyon. Maya-maya, nakakita si Lolo ng isang bahay. Maliit lamang iyon at gawa sa kawayan. Tanaw niya na parang may umuusok sa kusina ng bahay na yon. Tuwang-tuwa si Lolo sapagkat may mapagtatanungan na siya kung saan ba ang daan pauwi. Humakbang si Lolo palapit sa bahay na yon. Maya-maya ay isang babae ang kanyang nakita. Abala raw ang babae sa pagkuha ng dahon ng malunggay sa harap ng bahay nito. Nakatalikod ang babae kaya hindi niya napansin ang pagdating ni Lolo. Magandang araw po. Magandang araw po. 2 beses na binati ni Lolo ang babae. Ngunit hindi pa rin siya napansin nito. Hindi niya alam kung bingi ba yun o baka naman ay nagbibingi-bingihan lamang. Pinagmasdan ni Lolo ang babae at napansin niya na parang pamilyar sa kanya ang babaeng yun. Hindi ba't si Barbara to? Parehong-pareho sila ng buhok at hugis ng katawan. Bulong ni Lolo sa kanyang sarili. Pinagmamasdan niya ng maigi ang magandang dilag na yon.
Oo, tama. Siya nga. Si Barbara nga ang babaeng ito. Sambit ni Lolo. Napansin niya na parang pinipiga ni Barbara ang malunggay at inilalagay sa kanyang mata. Teka, anong nangyari sa mata niya? Doon na nagsimulang magtaka si Lolo at hindi siya nagkakamaling si Barbara nga ang babaeng yon. Kaya naisipan niyang tawagin ng dalaga sa pangalan nito. Barbara! Kasunod ng pagsambit ni Lolo sa pangalang yon, biglang humarap sa kanya ang babae. Laking gulat ni Lolo sapagkat tama siya. Si Barbara nga ang babaeng yon. Ngunit mas nakakagulat sapagkat namamaga ang kanyang mata. Siya ba ang aswang na tinusok ko ang mata gamit ang aking mga daliri kagabi? Tanong ni Lolo sa sarili niya. Kinakabahan na si Lolo habang tinatapunan siya ni Barbara ng masakit na tingin. Parang gusto siyang sunggaban ng dalaga. Halata ang labis na galit sa kanyang mata at muka. Tila siya'y isang mabangis na dragon na galit kay Lolo. Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Galit na tanong ni Barbara at saka kinuha niya ang kanyang matalim na itak. Akmang susugurin niya na sana si Lolo, subalit mabilis na kumaripas ng takbo si Lolo. Hinabol siya ni Barbara gamit ang itak, ngunit mas lalo pang binilisan ni Lolo ang kanyang pagtakbo hanggang sa malayo na ang kanyang narating. Hindi na siya naabutan ni Barbara. Hindi niya akalaing aswang pala ang babaeng kainuman niya nung gabing yon. Mapanlin lang ang kagandahan ng babaeng yon. Bulong ni Lolo sa gitna ng kanyang paglalakbay. Habang patuloy na tumatakbo si Lolo, nakakita siya ng isang magsasaka na abala sa pag-aararo. Hindi nagdalawang isip si Lolo na lumapit doon. Tinawid niya ang mga malawak na maisan hanggang sa nakarating siya sa kinaroroonan ng matandang lalaki. Magandang araw po. Magtatanong lang po sana ako sa inyo. Kung alam po ba ninyo ang daan patungo sa kalsada? Wika ni Lolo sa matandang lalaki. Saglit na huminto ang matanda sa pag-aararo at saka tiningnan niya si Lolo. Hinahanap mo ba ang daan papuntang kalsada? Ayun, diretsuhin mo lang ang daang yon at magtanong-tanong ka na lang sa mga tao. Medyo malayo pa kasi ang lalakarin mo patungo sa kalsada, pero huwag kang mag-alala. Marami namang bahay doon sa unahan. Tiyak na marami ka ring mapagtatanungan doon. Sabi ng matanda kay Lolo. Ganun ho ba? Sige po. Maraming salamat po. Sambit ni Lolo. Napansin niyang pinag-aaralan ng matanda ang kanyang katawan. Mula ulo hanggang paa. Napakunot pa ang noo nito habang pinapasadahan ng tingin si Lolo. Teka, saan ka ba nang galing at bakit marami kang sugat sa iyong katawan? Tanong ng matanda. Nanggaling po ako roon sa itaas. Sagot ni Lolo habang itinuturo niya sa matandang lalaki ang direksyon ng kagubatang pinanggalingan niya. Nako, bakit ka naman pumunta roon? Alam mo bang mapanganib ang lugar na pinuntahan mo? Nanlaki ang mga mata ni Lolo dahil sa sinabi ng matanda. Oo nga po tama ka. Mapanganib nga ang lugar na yon. Pero hindi ko po alam kung paano ako napadpad doon. Sa pagkakaalala ko, nakipag-inuman lamang ako sa isang babae roon sa piyestahan hanggang sa nalasing ako at nakatulog. Nagising na lamang po ako, nasa kagubatan na ako Salaysay ni Lolo sa matanda. Nakipag-inuman ka kamo sa isang babae kagabi sa piyesta. Nako, nadali ka ng babaeng yon. Sambit ng matanda na ikinagulat naman ni Lolo. Bakit po? Anong mayroon sa babaeng yon? Usisa ni Lolo. Aswang ang babaeng yon. Nakatira siya sa kagubatang pinanggalingan mo.
Mahilig siyang mangbiktima gamit ang kanyang kagandahan. Kaya sa susunod, mag-iingat ka sa babaeng nakakasalamuha mo sapagkat minsan mapanlin lang ang ganda. Wika ng matandang lalaki. Oo nga, tama ang matandang yon. Nilinlang ng ganda si Lolo. Hindi niya lubos akalain na ang inakala niyang anghel ay isa palang demonyo. Pagkatapos ng usapan nila Lolo at ng matandang lalaki, nagpatuloy na si Lolo sa paglalakbay. Nagtanong-tanong siya sa mga kabahayang kanyang nadaraanan hanggang sa nakauwi siya sa kanilang bahay. Laking pasasalamat ng kanyang mga magulang na nakauwing buhay si Lolo. Maging si Lolo ay walang mapagsidlan ang tuwang kanyang nararamdaman. Ang tanging akala ni Lolo ay ligtas na siya. Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi, nararamdaman niyang may kakaibang kaluskos sa kanilang bubong. Simula nang nangyari ang masaklap na kaganapang yon, palagi na lang nakaririnig si Lolo ng huni ng baboy sa labas ng kanilang bahay kapag sasapit ang gabi. Malakas ang kutob ni Lolo na si Barbara ang babaeng iyon. Tila ba hindi siya tinatantanan ng aswang dahil sa kanyang ginawa sa mata nun. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang pamilya ni Lolo, muli na namang nakarinig si Lolo ng huni ng baboy. Wala naman daw silang alagang baboy, ngunit nakapagtataka kung bakit gabi-gabi ay may naririnig siyang tunog ng baboy. Halos hindi na makatulog si Lolo dahil sa takot. Ayaw niyang matulog sapagkat iniisip niya na baka gapangin siya ng aswang, lalo na't gawa lamang sa kawayan ng kanilang bahay. Habang tumatagal, napansin ni Lolo na palakas ng palakas ang tunog ng baboy. Maliwanag ang bilog ng buwan at iyon ang nagsilbing liwanag sa buong paligid. Hindi mapakali si Lolo nung gabing yon. Malakas ang kanyang kutob na parang may hindi kaaya-ayang pangyayari ang nagaganap sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na silipin sa butas kung ano ang nasa labas. Nanindig ang mga balahibo ni Lolo nang matanaw niya sa maliit na butas ang isang itim na baboy na nasa labas ng kanilang bahay. Mahigit 10 segundong tinitigan ni Lolo ang baboy na yon at kasunod nun, unti-unting nagpalit ng anyo ang baboy. Naging anyong tao yon at parehong-pareho ang mukha sa aswang na nakaengkwentro niya sa kagubatan. Ngunit ang pagkakaiba lamang nila, namamaga ang mata ng aswang na nasa labas ng kanilang bahay. Tama ang aking hinala. Hindi ako tatantanan ni Barbara. Bulong ni Lolo habang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nakasilip pa rin siya sa maliit na butas at tanaw na tanaw niya ang pangit na mukha ng aswang. Maging ang matutulis na mga pangil at kuko ng nilalang na yon ay kitang-kita ni Lolo. Ayon pa kay Lolo, humakbang ang aswang palapit sa kanilang dingding na para bang sisilip sa kanila ang aswang na yon. Aswang! May aswang! Malakas na sigaw ni Lolo. Dahil sa sobrang takot niya ay hindi niya napigilang sumigaw hanggang sa nagising ang kanyang mga magulang. Gar, anong nangyayari sa'yo? Tanong ng kanyang ama. Kaagad na lumapit si Lolo sa kanyang ama, dala ng sobrang takot. May aswang sa labas, tay. May aswang sa labas. Sambit niya. Kaagad naman siyang nilapitan ng kanyang ina at kinumpirma kung totoo ba ang pinagsasasabi niya. 18 anyos pa lamang si Lolo noong mga panahong yon at sa edad na iyon, namulat siya sa katotohanang totoo ngang may aswang sa mundong ito. Lumabas ang ama ni Lolo upang tiyakin kung talagang aswang ba ang nakita ng kanyang anak.
at ganoon na lamang ang galit ng kanyang ama nang makita nito ang babaeng aswang na tangkang papasok sa kanilang bahay. Dala ang mutya ng linta. Buong tapang na sinugod ng ama ni Lolo ang nasabing aswang. Naghabulan sila ng aswang sa kung saan saang dako hanggang sa naglaban silang dalawa. Pinagtataga ng kanyang ama ang nilalang na iyon hanggang sa napatay niya ito. Sa tulong ng mutya ng linta ay nagapi ng kanyang ama ang kanilang kalaban. Nagapi niya ang babaeng aswang na kay hilig manlinlang. Mula noon ay wala nang gumagambala kay Lolo sa tuwing sasapit ang dilim. Nag-iingat na rin siya sa mga babaeng nakakasalamuha niya sapagkat ayaw niyang maulit muli ang masaklap na kanyang sinapit matagal na panahon na ang nakararaan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po. Naranasan niyo na ba ang makarinig ng boses na para bang tinatawag kayo ng isa sa mga kakilala niyo? Ngunit kasama mo naman ang taong yon. Ang paligid ay binabalot ng kababalaghan at misteryo. Puno ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Guni-guni nga ba ito o likha ng mga masasamang elemento? Magandang araw, Kuya Chris, at sa lahat ng mga kaistorya na walang sawang sumusubaybay sa mga nakakapanindig balahibong kwento sa iyong YouTube channel. Ako po si Tristan, hindi ko tunay na pangalan. 28 taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Pulo ng Panay. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa isang nakatutuliro at kakilakilabot na istoryang hango sa totoong buhay. Taong 2005, nung naisipan namin ni Perlita ang magtungo sa isang natural park dito sa Panay upang mag-hiking at maligo na rin sa mga magagandang ilog. Si Perlita ay ang aking kasintahan. Masaya kaming nagtungo sa bundok na iyon at ninamnamang tunog ng kalikasan. Ako ang naging tagakuha niya ng mga larawan o litrato. Isa sa pinakanagustuhan naming lugar o lokasyon ay ang falls doon na talaga namang nakakaaliw, bunsod ng malinaw na tubig. Mahal, kuhanan mo nga ako ng picture. Dapat kita yung falls, ha? Sambit niya at saka gumawa ng iba't ibang posing. Ako naman itong todo hanap ng magandang anggulo at pindot ng pindot lang sa kamera. Habang tumatagal ay tila may natatanaw akong buhok at ulo na marahang umuusbong mula sa ilalim ng tubig sa bandang tabihan mismo ni Perlita. Pansamantala kong itinigil ang pagkuha ng larawan upang pukulan ng tingin ang kakaiba kong nakita. Kinusot ko pa ang aking mga mata upang kumpirmahin kung may kakaibang bagay ba sa tabi ng aking kasintahan. Ngunit wala naman. Nung sandaling yon, ay inisip ko na lang na marahil nga'y pinaglalaroan lamang ako ng aking balintataw. Mahal? Bakit? Anong meron? Pagtatakang tanong ni Perlita. Inilibot niya ang kanyang tingin sa kanyang paligid, ngunit wala naman siyang kakaibang napansin. Gumawa na lamang siya ulit ng isa pang posing na sinabayan ko naman ng pagkuha ng litrato. Nang itapat ko na sa kanya ang kamera, ay laking gulat ko noong makita kong may babaeng nakatayo sa kanyang tabihan. Upang malaman kung totoo ba ang aking nakikita, ay kinuhanan ko iyon ng picture. Laking gulat ko nang makita ko mismo sa larawan ng babae na nakita ko. Kahawig na kahawig niya ang aking kasintahan. Nang mga oras na iyon ay batid kong may nakikipaglaro sa amin na masamang elemento. Muli kong hinawakan ang kamera na nakasabit sa aking liig upang tingnan kung talagang hindi ako namamalikmata.
Doon ay nakumpirma ko ulit na may babae talaga sa tabi ni Perlita. Kamukhang kamukha niya pa. Patunay na may ibang nilalang na nakihahalubilo sa amin ng mga oras na yon. Nanindig ang aking balahibo at napaatras ako sa takot. Napatihaya ako sa katubigan dahil natilapid ako ng batong naroon sa aking paanan. Mahal, ano bang problema mo? Natatakot ako sa mga kinikilos mo eh. Nababaliw ka na ba? Naguguluhang sambitla ni Perlita. Hindi ako tumugon sa mga sinabi niya. Bagkus ay hinawakan ko na lamang ang kanyang kamay at hinigit ko siya paalis sa tubig at tumakbo kami. Narating namin ang kagubatan. Nagmistula kaming nakikipagpatintero sa mga nagkakasalisihang puno at mga sangang nagsasalimbayan. Pinipigilan ako ni Perlita sa pagtakbo dahil hindi nito alam kung bakit ako nababalisa. Gusto ko mang sabihin sa kanya ang kababalaghan na aking napansin sa lugar na yon, ngunit wala akong sapat na oras upang magpaliwanag dahil pinangunahan na ng takot ang aking dibdib. Huy Tristan, teka nga lang. Ano ba kasi ang nangyayari? Wika ni Perlita kasabay ng pagpupumiglas niya ng kanyang kamay na hawak ko. Dahil doon ay nabitiwan ko siya. Napasubsob naman ako sa maramong lupa dahil sa pagkawala ko ng balanse sa aking katawan. Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo. Tara na! Usal ko at muling kumaripas ng takbo. Nang sandaling iyon ay inakala kong kasunod ko lang si Perlita. Ngunit nang ako'y lumingon ay wala na siya sa likuran ko. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Balisang-balisa na ako. Tanging hangad ko lamang ng sandaling yun ay ang makaalis sa nakakakilabot na kagubatang yon. Muli kong itinuon ang aking tingin sa daan paalis at doon ay nagulat ako dahil nasa harapan ko na si Perlita. Perlita! Naghahabol na hangin kong sambit. Hindi na ako nagsayang ng oras. Hinawakan ko ang kamay ni Perlita at patakbo kaming bumaba ng bundok patungo sa aming kotse. Nang makasakay na sa kotse at akma na sanang aalis, ay biglang may tumawag sa pangalan ko mula roon sa pinanggalingan naming gubat. Kaboses niya si Perlita. Ngunit ang ipinagtataka ko ay bakit katabi ko si Perlita. Siguro'y pinaglalaruan na naman ako ng aking guni-guni. Muli ay narinig ko na naman na tinatawag ako ni Perlita ng magkakasunod na pagtawag sa akin na nagmumula roon sa gubat. Ngunit hindi ko na lamang iyon pinansin sapagkat kasama ko naman si Perlita. Pinaliwala ko na lamang at minainam ang magmaneho palayo sa lugar na yon. Habang nilalakbay ang kalsada pa uwi sa amin, ay kapwa kami ni Perlita na walang kibo at hindi nagsasalita. Nagkakatitigan na lamang kami. Dala siguro ng pagod at hindi maipaliwanag na pangyayari na naganap sa amin kanina. Nang oras ding iyon ay nagsimula akong magtaka sa kakaibang ikinikilos ng aking kasintahan. Dati ay hindi naman siya gaanong nagmumuni-muni sa aming mga nadaraanan. Subalit baligtad na ngayon. Tila para ba siyang isip bata na aliw kahit sa mga simpleng bahay na nakatayo lamang sa mga gilid ng kalsada. Nang makauwi sa tinutuluyan naming bahay, ay agad akong nagpahinga sa kama habang si Perlita naman ay paikot-ikot lamang sa bahay at hindi mapakali. Lahat ng gamit na kanyang nakikita ay parang bago sa kanyang paningin. Hindi ko na lamang siya pinansin at hinayaan ko na lang. Pinili ko na lamang ang matulog upang mabawi ang enerhiya na nawala sa akin. Ilang saglit lang simula nang ako ay pumikit, subalit napabalikwas ako ng gising dahil sa isang malakas na hiyaw sa aking panaginip. Nababagabag ako dahil napanaginipan ko na naroon pa rin si Perlita sa bundok na aming pinanggalingan.
Gulong-gulo na ako sa nangyayari sa akin maging kay Perlita. Sapagkat ang daming nagbago simula nang nagtungo kami sa natural park na iyon. Hinanap ko ang aking kamera upang tingnan muli ang larawan. Ngunit hindi ko na makita o malaman kung saan ko nailagay yon. Tinawag ko si Perlita upang itanong sa kanya kung nasaan ang kamera. Ngunit hindi siya tumutugon. Habang ako ay nasa aming sala ay narinig kong humahalakhak siya doon sa kwarto ng ikalawang palapag. May 3 kwarto doon. Habang humahakbang ako paakyat ng hagdan ay napapansin kong salitan na nagkakalampagan ng bawat pintuan ng 3 kwarto. Kasabay sa matinis at nakakakilabot na halakhak ni Perlita. Hindi ko alam kung normal pa ba ang mga ganoong mga tagpo. Nang tawagin ko muli si Perlita ay biglang nagsitigilan sa pagkalampagang mga pintuan. Umiral ang isang nakabibinging katahimikan sa lahat. Tanging naririnig ko na lamang nang sandaling yaon ay ang pagpatak ng kamay ng antigo naming orasan. Isa-isa kong pinuntahan ang bawat kwarto. Sa una at pangalawang kwarto ay hindi ko nakita si Perlita. Kinakabahan ako habang marahan ko nang binubuksan ang pintuan ng isa pang kwarto. Nang mabuksan ko na ang pinto ay hindi ko pa rin siya nakita. Tanging mga nagulong gamit lamang ang aking nasilayan at basag na salamin. Napakamot na lamang ako sa aking ulo nang makita kong nabasag ang salamin na kabibili ko lang. Nasaan na kaya ang babaeng yon? Tanong ko habang sapo ang aking noo. Marahan akong lumuhod at yumuko upang tingnan ang ilalim ng aming kama at doon ay nakita ko si Perlita na nakangiti habang ang buhok nito ay buhaghag. Kagat-kagat niya ang sarili niyang mga kuko na marumi na. Puno ng kalmot ang kanyang katawan dahil sinasaktan niya yata ang kanyang sarili. Takang-taka ako na tinanong siya kung ano ang nangyayari sa kanya. Inakma kong hawakan siya subalit ang agresibo niya kung kumilos. Agad siyang nakaalis sa ilalim ng kama at sunod na tumalon-talon naman sa higaan. Hindi rin nagtagal ay napaamo ko siya. Niyakap ko siya at sa hindi malamang dahilan ay pumatak na lang ang aking luha. Dahil hindi ko alam kung ano na ang nangyayari kay Perlita. Hindi ko kayang tignan na nagkakaganon siya. Pinaliguan ko siya at binihisan. Ginupitan ko na rin ang kanyang mga kuko upang hindi niya masaktan ang kanyang sarili. Isang gabi ay natagpuan ko na lamang siya na nakatulala na para bang may tinitingnan sa malayo. Habang pinagmamasdan ko siya ay kinabahan ako nang bigla siyang tumawa at lumingon sa aking direksyon. Umikot ang kanyang ulo na para bang walang nabaling buto sa kanyang liig. Hindi ko alam kung talent ba iyon ng kasintahan ko na noon lang niya ipinakita sa akin. Pero iba ang pakiramdam ko dahil nanlilisik ang kanyang tingin habang nakangiti. Tila ba gusto niya akong patayin o kainin? Nanginig ang aking mga tuhod. Naihakbang ko na lang paatras ang aking mga paa habang kinakalkula ko ang espasyo na aking maaatrasan. Tumayo si Perlita mula sa kanyang kinauupuan at tumakbang siya papalapit sa akin. May nakapa siyang kutsilyo sa mesa na labis kong ikinatakot dahil baka ay mapatay niya ako. Kinuha niya ang kutsilyo at nagpatuloy siya sa paglapit sa akin. Napadpad naman ako sa bintana at kaagad kong hinila ang kurtina, maging ang bakal na pinagsusuotan ng kurtina. Ginamit ko ang bakal upang magsilbi kong depensa laban sa agresibong si Perlita. Ikinumpas niya ang tangan na kutsilyo at sinimulang ipantaga sa akin. Sinalag ko ang kanyang pagsaksak gamit ang bakal na aking hawak. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nadaplisan ng kutsilyo ang aking braso. Gayunpaman ay hindi pa rin ako sumuko. Naglakas loob pa rin akong lumaban.
Gamit ang kurtina ay nagawa kong maitali ang mga kamay ni Perlita upang hindi siya makasakit. Habang nakatali ay pinilit ko siyang pakainin ng hapunan. Sinusubuan ko siya gamit ang kutsara, ngunit dinudura niya lang sa mukha ko ang pagkain. May oras din na nakagat niya ang aking mga daliri. Dahil doon ay hinayaan ko na lamang siya na magdamag na walang kain. Kinaumagahan ay napagpasyahan kong tumawag ng psychiatrist. Ang psychiatrist na ang pinapunta ko rito sa bahay dahil nahihirapan akong dalhin si Perlita sa labas dahil sobrang agresibo nito. Nang dumating ang psychiatrist ay lalong nagwala si Perlita. Inutusan akong pakawalan si Perlita dahil mas nagwawala raw ito dahil nasasaktan. Kaagad ko namang sinunod ang utos kahit nagdadalawang isip ako. Batid ko kasing magwawala lang si Perlita at baka ay mas mahirapan kami. Nang mapakawalan ko siya, ay agad na sinunggaban ni Perlita ang psychiatrist. Sinakal niya na parang galit na galit. Muntikan ng malagutan ng hininga ang doktor kung hindi ko hinampas ng bakal ang batok ni Perlita. Masakit sa kalagayan ko na saktan ng taong mahal ko. Pero iyon lang ang nakikita kong paraan upang mapigilan siya. Agad na tumayo ang doktor at bakas sa mukha nito ang labis na takot. Nirekomenda niya na lang sa akin na ipasyal ko raw sa labas si Perlita upang mabawasan ang stress. Dahil kung sa bahay lang daw ito ay mas lalo lang nalalala ang kanyang sakit. Mahal, huwag ka magagalit ha. Mamamasyal tayo sa labas. Wika ko kay Perlita. Kumalma naman siya at maayos na sumama sa akin. Nang makasakay sa kotse ay hinigpitan ko ang seatbelt upang hindi siya makapagwala. Nagtungo kami sa park upang subukan na libangin siya. Mukhang epektibo naman ang pamamasyal namin dahil parang bumabalik sa normalang kilos ni Perlita. Hindi na siya ganoon ka-agresibo at nagawa ko siyang pansamantalang iwanan habang nagduduyan dahil bibili muna ako ng ice cream para sa aming dalawa. Manong, pabili nga po ng ice cream. Usal ko sa matandang tindero na naglalako ng ice cream. Bumili ako ng dalawa. Nagtataka ako dahil hindi inaalis ng matanda ang kanyang tingin kay Perlita na naroong nagduduyan. Manong, pabili pong dalawang ice cream. Muli kong usal dahil mukhang hindi ako narinig ng matanda. Kalaunan ay narinig niya rin ako. Dala ng kuryosidad ay nagawa kong itanong sa kanya kung bakit ang sama niya kong tumingin kay Perlita. Manong, may hindi po ba kayong magandang napupunas sa kasama ko? Tanong ko sa kanya. Yung babaeng nagduduyan ba ang tinutukoy mo? Nakikita mo rin siya? Tanong ng matanda. Hindi ko maunawaan ang ibig sabihin ng ilan niyang sinabi. Opo, siya nga po. Girlfriend ko po yun. Salaysay ko, ngunit parang hindi maipaliwanag ang ekspresyon ng matanda. Waring kinakabahan ito na natatakot. Iho, hindi tao ang kasama mo. Isa yung mapanlinlang na elemento na tumakas mula sa kagubatan. Salaysay ng tindero na labis kong ikinagulat. Muling nanariwa sa aking isipan ang araw na nagtungo kami ni Perlita sa kabundukan. Inabutan niya ako ng papel na kung saan ay nakasulat ang kanyang address. Isa akong albularyo. Maniwala ka sa akin. Puntahan mo lang ako sa lugar na ito kung desidido ka nang humingi sa akin ng tulong. Huling saad ng matanda bago ito umalis at nagpatuloy na naglako ng tinda niyang ice cream. Dahil doon ay paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan na hindi si Perlita ang aking kasama.
Halos 1 linggo ko na siyang nakakasama at sa loob ng 1 linggong iyon, hindi ko naramdaman ang dating Perlita na nakilala ko. Marahil ay tama ang matandang albularyo. Nang maihatid ko si Perlita pabalik sa bahay, ay pasikreto akong umalis ng bahay upang magtungo sa address na ibinigay ng matanda. Ngunit bago pa man yun ay nakita ko si Perlita na hawak ang aking kamera. Hiniram ko sa kanya ang kamera, ngunit mula roon sa pangalawang palapag ay inihulog niya sa bintana ang kamera. Nagmadali akong tumakbo pababa at nilak ang pinto ng bahay. Nang makapanaog na ako upang kunin ang nahulog na kamera sa labas, ay nagulantang ako dahil naroon na si Perlita sa ibaba. Hawak na niya ang basag na kamera. Nakangiti siya sa akin habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik ang tingin. Pwersahan kong inagaw kay Perlita ang kamera at mabilis akong sumakay sa aking kotse. Humarang siya sa aking dadaanan pero nakaya kong sagasaan siya dahil ang dami na niyang ibinigay na signos na hindi siya ang tunay na Perlita. Nang tignan ko sa side mirror ang aking likuran, ay nanindig ang aking balahibo nang makita ko si Perlita na nakatayo na parang walang nangyari. Pinaharurot ko ang sasakyan patungo sa address na ibinigay sa akin ng matandang albularyo. Nang marating ang bahay ay agad kong ipinakita sa matanda ang dala kong kamera. Isang tambal ang babaeng nakasama mo sa loob ng 1 linggo. Saad ng matanda. Ano po ang tambal? Nasaan ngayon si Perlita? Ano ang kailangan kong gawin? Sunod-sunod kong tanong. Tuliro na kasi ako ng mga sandaling yon sapagkat sa dami ng mga tao, bakit kami pa ni Perlita ang napiling paglaruan ng maligno? Ang tambal ay isa sa uri ng mga masasamang elemento o maligno sa kagubatan. May kakayahan silang kopyahin ang wangis ng sinumang tao na mapadpad sa kanilang teritoryo. Ang kagubatan. Sasama sila palabas ng gubat upang maglibang at tamasahin ang mundo ng mga tao, habang ang taong ginaya nila ay mananatiling maiiwan o maliligaw roon sa kagubatan. Kailangan mong sunduin si Perlita doon upang sa ganun ay hindi siya makulong doon habang buhay. Pahayag ng albularyo. Ibig niyo pong sabihin ay naroon pa si Perlita sa gubat? Agad kong tanong na kaagad na sinang-ayunan ng matanda. Binigyan ako ng matanda ng 1 kwintas na magsisilbi kong pananggalang sa mga engkanto at maligno sa kabundukan. Sinabi niya sa akin na ang tanging paraan lamang upang malutas ang problema ay ang masundo ko si Perlita palabas ng gubat. Kaya agad akong nagtungo pabalik sa kabundukan at wala akong sinayang na oras. Kaya umaga pa lang ay hinanap ko na agad doon si Perlita. Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan niya. Lahat ng pasikot-sikot na daan doon ay pinuntahan ko upang matiyak na matatagpuan ko ang aking mahal. Gumapang sa aking katawan ng kilabot nang may humawak sa aking balikat. Nang lingunin ko ito, isang matandang mangangahoy lang pala yon. Agad akong humingi sa kanya ng tulong dahil mukhang kabisado niya ang lugar. Hindi nga ako nagkamali ng nilapitan. Isinama niya ako patungo sa kanilang munting kubo at doon ko nakita si Perlita. Mabuti na lang daw at nakita nila si Perlita na nagpapaikot-ikot sa gubat. Maswerte ako dahil ligtas ang aking kasintahan. Agad kaming nagyakap ni Perlita dahil buong akala namin ay hindi na kami magkikitang muli. Nang makauwi ay pinabasbasan namin ang aming bahay upang walang masamang elemento ang makapapasok pa sa aming tahanan. Tuwing sumasapit ang gabi habang sumisilip kami sa bintana ay may babaeng kamukha ni Perlita ang umaaligid sa aming bahay. Hindi nito magawang pumasok sa aming bahay
dahil sa basbas ng pari. Sinamahan na rin namin ng pagdadasal ang araw at gabi naming pamumuhay. Epektibo ang pagdadasal namin dahil nang naging malapit kami sa Diyos ay doon din kami napalayo sa mga panganib at kababalaghan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.